sa ating lahat and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay June 3, 2020. Ako po si Shari Romanen. Babati na po sa atin ang nag-iisang action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rafa. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa mga ordinary sa mga sulok ng mundo, ingat po kayo palagi. Mabuhay. Now, kanina ko pa binabasa to eh. Okay. Well, good news po tungkol doon sa blind item natin yesterday. Yes. Nag-text na po sa akin yung celebrity, yung kapatid ng biktima, Opo. na kumontak na raw sa kanila itong subject ng ating blind item yesterday. At willing na raw pong makipagkita sa pamilya ng biktima para ibigay ko ano man nararapat na tulong, which is very good. At natatawa lang akong ilan dito eh. Okay. Sinabi niya na hindi na raw siya rich. Sabi niya, I am no longer rich, but I am now an owner of I'm now an owner of a AM FM radio. Dalawa na. Oh, owner of an AM FM radio repair shop. Repair shop. Hindi, ano ko na yan, dagdag ko na yan. Anyway, ito. OMG, sabi raw niya, ni WA. This is going to hurt. Nawala ko sarili ko. Mali. Okay, next. Sabi niya, paano ba? Tagalogin ko na lang kasi Inglesero to eh. May-ari ng FM station eh. Sinabi ko na sa kanya this week na nawala tuloy ako. Sinungan ka lang. Wala na. Ano ba ito? Okay, OMG, this is going to hurt blank. Too much. I'm sorry, I should have talked to you and your mom, meaning to sa celebrity. But I told her I was going to do it this week. Anyway, please watch out for her. She has the tendency to hurt herself. 3 things though, I am no longer rich. I am not married, and I don't threaten or curse blank. I don't mind what happens to me. The last thing I want to do is to hurt her, although our situation is too much for her to take. Let me know when you want to do it. Good night. Tinext siya ng celebrity. At yung celebrity nga nagpapasalamat dahil magsusuporta na ito. Di ba? Kahit na blind item yan, nagkaroon ng bunga. Tinamaan. Oo, dahil kapag hindi naman talaga, meron siyang kalalagyan. Dahil kukulitin ko tong biktima at saka itong celebrity na expose tong kawalangyaan niya. May mensahe nga ako dito kay doon kay WA. Yes, sir. In fact, ang sabi rito, meron naman daw itong bagong victim. Mistisa. At naanak kanya. Sinabi rito nabuntis. Half Filipino din po ang nabuntis na naman niya. Oh, come on, man. Alam mo, itong si subject natin, itong si WA, mahilig pala ito sa maputi, payat, matangkad. Bibigyan ko siya. Hindi nga, gusto mo, WA, nakikinig ka, bibigyan kita ng maputi, matangkad, payat. O kung gusto niya, morena. Bago naman, para morena na lang, wag na na maputi. Oo, maiba naman. Ang dami doon, Dadalhin kita doon sa puno ng bayabas. Lalagyan ko ng palda at bra. Yun. Asawahin mo. Sobrang pagka-manyakis nitong lalaki to. There are 4 reasons bakit po ilan sa mga kababaihan, mga wives, battered women and wives, na hindi bumibitaw sa relationship nila sa kanilang abusive husband. 4 reasons. Number 1, self-blaming. They blame themselves for what
happened to them. Yung sasabihin nila, kaya ako nasaktan, nabugbog, kasalanan ko kasi hindi ko siya iniintindi, kasi mabunganga ako, kasi ganito, ganon. Number 2, yung tinatawag na self-pity. Nawawalan sila ng self-confidence. Awang-awa sila sa kanilang sarili and they're very dependent na lang dun sa kanilang abusive husband. Kapag bumitaw ako rito, paano na ako? Kawawang-kawawa na ako. Number 3, children. Pag nagkahiwalay kami nitong lalaking to, kawawa yung mga bata. Number 4, yung pagbabanta at threat. Tulad ng ginawa nito. Kapag ikaw ay nagsumbong, meron akong hawak na alas sa iyo, ipapahiya kita, etc., etc. Now, the government has to do something. Although meron na nga tayong batas siguro sa Bausi. And lahat po dapat tayo in a community magtulungan kapag meron po tayong nabalitaan na sino man sa ating komunidad na binubugbog na misis o binubugbog na kababaihan, we should tell the authorities. Merong bawsi sa barangay. Pumunta po kayo sa barangay. And then the barangay should be obligated na yan ay ipasa sa pulis. Kasi very critical yung the first 1 hour na kapag nasaktan yung babae. Yes. Nandun po yung willingness niya na magsumbong. Kasi pag naglipas na yun ng 1 oras kinabukasan, nahimas-himas na yun ng abusadong lalaki. Dapat yung first 1 hour, kaya nga dapat may mga hotline na pwedeng tawagan ng mga babae na nabugbog, wives, girlfriends, tatawagan, hotline. And then imbestigahan agad ng hotline. Because some of these women, unfortunately, they can no longer fend for themselves. Umaasa na doon sa nabubugbog. So dapat yung gobyerno natin should take over. Ewan ko lang kung meron bang batas sa atin na kahit na hindi magreklamo yung nabugbog na babae, pwede ba yung People of the Philippines versus abusive husband? Kukontak tayo. Tatanong tayo kay Attorney Gary Tungol. Ito, marami na kami sa kanya. Para kumonsulta tayo sa kanya. At kung wala pa tayong ganung klaseng batas, then sa pamagitan ng ACT-CIS, mag-draft ng ganung klaseng batas. Nasaan si Attorney Garrett Tungol? Ayan. Attorney Garrett. Hi sir, happy to be back. Oh. Pinag-usapan namin dito yung mga battered women, battered wife. Una, ano bang nakasaad sa ating batas sa Bausi at parusa, especially, doon sa mga lalaking nananakit ng kanilang mga partner, ng kanilang mga asawa? Yes sir. Ang ating violence against women and children law, no sir. Napakagandang law nito because comprehensive yung punishment niya. Hindi lang po physical harm, kundi pati kung yung pagkakait ng suporta or pati yung mental na abuse kasama po dito. Kahit po yung psychological abuse. Kasi abuse comes in many forms po, no sir. Pero all the same, lahat po ng mga abuses na to, may pagkakakulong po na katapat. Depending on the gravity po ng ginawa ng ating mga lalaking hindi talaga lalaki. Nawala? Okay, medyo nawalan tayo ng audio. Okay. Okay. Attorney Garrett. Yes sir. Alright. Narinig niyo ako? Yes, clear sir. Okay, pakilakasan lang, pakilapit sa mouthpiece. Okay, sure sir. Headset. Iyan sir. Ayan, Attorney Garrett. Natin. Okay sir. Yes sir. Ang gusto ko talagang, kung wala pa tong batas, may pasa. Ayan. Attorney Garrett, now, Yes sir. naputol kayo. Pakituloy sinasabi niyo ulit. Okay, so like I said kanina, no sir, very comprehensive yung VAUSI natin. Lahat ng types of punishment po sa claw po nito. And yung mga ginagawa po na yung punishable acts po, lahat may katapat na pagkakakulong, pati fight po, sir. Okay. Tapos, ang pwede po mag-file nito, hindi lang po yung babae, sir, but actually kasama na po sa law na kahit concerned citizen po, pwede pong mag-file ng VAUSI. Aha. Okay. Meron na pala ganon sa batas natin. Yes, sir. Meron na po. Kasi we recognize po no, sa law na karamihan po ng abuse na babae natin, nakababaihan natin, medyo takot po lumapit eh. Takot po sila lumapit sa ating mga law enforcement agency. So pwede po na concerned citizen ang magfa-file, Sir Rafi. Okay. So ibig sabihin, halimbawa, meron ako alam na kapitbahay
na yung si Mrs. doon, ng kapitbahay na yon, binubugbog ng mister. Yes, sir. At nakita ko, na witness ko. So, kahit na ayaw ni Mrs. magsampa ng kaso laban doon sa kanyang abusadong asawa, ako mismo, as a concerned citizen, concerned kapitbahay, pwede mag-file ng kaso sa korte laban doon sa lalaki yun. Yes, sir. As long as mapakita po natin na hindi willing si Mrs. na kumbaga, nadala na siya ng takot niya at hindi niya na kaya mag-file because of her emotional state, pwede po ang concerned citizen, mga kapitbahay po, members of the community, minsan po yung barangay mismo nagre-represent sa ating mga battered women, sir, para po ma-prosecute ang mga crimes against violence against women and children natin. Okay. So, attorney, halimbawa, sinabi nitong wife, wag nyo na ituloy yan kasi magkabati na kami. Binugbog niya ako 5 beses pero pinatawad ko na siya. Ayokong makisawsaw dyan. Pwede Yes, bang sir. ituloy kahit na ayaw ni wife? At Yes, yung sir. concerned citizens ang tatayo na complainant? Tuloy-tuloy? Yes, sir. Actually, kapag hindi naman po umabot sa point na nag-file ng desistance, ang state po kasi ang injured party sa mga crimes. Kumbaga, ang mga krimen ay hindi mo lang ginawa laban po sa taong sinaktan mo, ngunit pati po dun sa Pilipinas mismo, sa public order. It's a crime against the public order. So, pwede pong ituloy ng ating prosecution service yan. Ayun. Maraming hindi nakakaalam yan. Ayun, mga kababaihan, mga kapitbahay, lalo yung mga chismoso-chismosa, dito magagamit yung mga chismosa. Hindi, totoo. Yung mga chismoso-chismosa, maging concern kayo sa mga kapitbahay ninyo at meron na binubugbog dyan. Pwede pala kayo ang mag-file. Ayun. Pwede, sir. Pwede. At the same pa rin ang parusa pag napatunayan. Same na parusa. Same pa rin po, sir. Regardless kung sino po nag-file. Ilan taon ba ang parusa doon sa mga lalaki ng bubugbog ng kanilang mga partner na nanakit? Depending po sa gravity po yan ang ginawa ng ating mga offenders, pero usually po nasa 6 years po pinapataw na pagkakakulong, sir. 6 Plus a years. fine pa. Yes, sir. Plus fine. Ayun. Kaya doon kay WA, ayan 6 years. Pwede na palang, pwede ako mag-file. Pag halimbawa, yung victim ayaw, pwede ako mag-file doon laban sa kanya. You have personal knowledge of the fact, sir, kasi diretsong, kung nakita nyo naman na may basis talaga. Pag hindi ko nakita, hindi pwede. Yes, sir, kasi kailangan po may personal knowledge po tayo. Maano po tayo niyan sa hearsay, Sir Rafi. Okay. So, dapat nakita with your own eyes. Then, Yes. pwede ka na magsumbong. Pero okay na rin batas na yun. Meron ba tayong hotline na kung saan yung mga nabubugbog na mga kababaihan, na mga misis, girlfriend, pwedeng tawagan? Meron ba ganun setup ngayon sa ating gobyerno? Ang fastest way po, sir, para makahingi po ng tulong is usually through PNP's Women and Children Desk, pati po sa barangay. Kasi yung barangay po pwede na mag-issue agad ng protection order na tinatawag natin. Yun po ang fastest way. Ayun. Okay. Maraming salamat, Attorney Gary Tungol. Magandang Happy hapon to sa help, iyo. Sir Rafi. Oh. Sige po, magandang hapon. Maraming mga girls natutuwa sa kanya, nagkaka-crush. Ops, protective father ako. Hindi pwede. Maraming naghanap sa kanya. Okay, magaling yan. Magaling yan si Attorney Garrett. Okay. Now, I hope close case na itong kay WA. Pag hindi mo itinupad yung pangako mo, kasi sumurrender na siya doon sa pamilya Yes, po. nung victim na susuporta. Pag hindi mo tinupad, tuloy-tuloy ito parang trend. Talagang dudurugin ka namin dito. Kasi napaka-abuso mo, abusado mo. Well, although sinabi niya rito, hindi raw niya sinasaktan, hindi raw niya inabuso. Kung hindi mo sinasaktan, hindi mo inaabuso, hindi mo ginagawa ng kawalangian, bakit na-depress? Di ba? Meron kang ginawa rito ng kawalangian, kaya nga na-depress yung tao. Hindi naman madidepress to dahil hindi mo lang sinusuportahan? I don't think so. Sinusuportahan naman nung celebrity sister. Meron ka pang ginawang kawalangian. Minumura mo to, sinasaktan mo to, marami pa kung ano nung kabalasto ang ginawa mo, kaya na-depress. Pag hindi mo tinutuhanan yung pagsuporta at hindi mo tinigil yung pananakit, whether that verbal o anuman, may kalalagyan ka. Okay? Okay. And Idol, banggitin ko lang po yung part 1 po nito, yung sinasabi namin ni Idol Rafi sa blind item. Meron po itong YouTube title, may-ari ng isang FM radio station na buntis ang ate ng isang sikat na celebrity. So panoorin nyo na po yan sa YouTube channel ni Idol Rafi. Okay. At mga kababaihan, watch out. Pag meron lumapit sa inyo,
sasabihin niya, ako'y may-ari ng isang FM radio station. Oh, no, 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 no. Bad news yun. Okay? Sige. Okay. And Idol, sa ating una pong sumbong at aksyon, makakausap niyo po si Lester Payumo. Idol, nirereklamo niya ang nakarelasyon ng kanyang nakachat dahil sa tinatakot siyang ipapakalat nito sa social media ang kanyang mga nude pictures. Oh, eto na naman tayo eh. Via Avi West niyo siya makakausap, Idol. Okay. Lester, lalaki si Lester. Yes, Idol. Oh, baliktad. Ang nirereklamo niya, Idol, yung karelasyon ng kanyang nakachat. So, akala niya, ina-expect niya, Idol, babae yung kachat niya. Yung pala, si Mister. Patay. Patay talaga, Idol. And nude pictures pa. Sir Lester, magandang hapon. Sir Lester. Magandang hapon po, Mr. Rafi. Po. Alright. Ba't ka kasi nagpadala ng Opo, hubot-tubad? magandang hapon Opo, sir. Ba't ka kasi nagpadala ng hubot-tubad mong litrato doon sa kachat mo na hindi mo na nakikita kung sino siya? At in the first place, kahit nakilala mo kung sino siya, dapat hindi ka nagpapadala. Naano lang po, parang nadala lang din po ako. Ano yung sinabi niya na, oy, babae ako, Na, magpadala ka ng picture mo na nakahubot-tubad ka, pinadala mo na agad. Hindi. Di naman po kagad. Kasi nung time po nun, nasa ano po ako. Nasa labas. Okay. Nasa labas po ako. Tapos bigla pong nagpop up yung messenger. Bigla pong nagpop up yung messenger ko. Okay. Na nagchat yung yung account ng babae na expect ko po na yung babae po yung kachat ko. Okay. And anong sabi Yung ng pala, kachat? lately, nalaman ko na lang po lately na May asawa. na yung asawa, yung ex-husband po yung yung ex po. So, okay. Paano mo nakilala itong si babae at alam mo ba na ito'y merong asawa? Opo, kilala ko po sa Facebook lang po. Sa Facebook mo lang ito nakilala tapos naging kachat mo na. And then, Opo. alam mo ba na may asawa to? Alam ko po. Oh, Pero sinabi po ng babae na hiwalay na siya. okay. So, maaaring Tapos, nagsinungaling si babae. babalikan na lang daw po nung lalaki. Opo. Okay. So, ngayon Babalikan na lang daw po ng lalaki yung mga gamit dyan sa kukunin. So, lumundag ka naman sa tuwa dahil Opo. yun na lang kung evacuate na si Mister, pwede ka lang pumasok. Yun ang mali mo. So, ngayon, ang ginawa mo, sir, Hindi naman po sa ganun. hindi, ang ginawa niyo po, sir, nag-request siya na magpadala ka ng nude pictures ninyo at ginawa niyo naman po yun. Opo. Parang lang din po. Nadala lang. Okay, sige po. Well, meron pong katapat na parusa po itong ginawa sa inyo nitong si SG J. Francis Rodel na nagpakalat. So, kumalat na po sa social media yung litrato niyo po, sir. Pwede ba natin makausap yung si Mr. Sinabi na po sa akin nung babae. Okay. Okay, nandiyan na ba si SJ? SJ Francis Rodel. Ringing. So, ang ating advice ngayon, hindi lang sa mga kababayan, kundi sa mga kalalakihan na rin. Kasi dati, puro mga kababayan ang binibigyan natin advice. Ngayon, maging sa mga kalalakihan na rin. Ito pala, first case to. Actually, hindi na. Meron na pala, 2, 3. Akala nilang kachat nila yung sa iba, babae yung pala, lalaki na. So, hindi ho dapat kayo nagpapadala ng mga litrato. Kahit nakakilala nyo, kahit na namumukha nyo, kahit na matagal na kayong nagchat-chat, never nyo gawin yan. Kasi darating yung time, nagka-problema, ito na. Di ba? Pwede ka ma-blackmail pag hindi ka nagbigay ng pera o hindi ka nag-give in sa request, ipapalabas. So, hawak ka sa liig for life. Oo. Kunya, nagbigay ko una ng 5,000. And then, hingi ulit yan ng 5,000. Wala nang katapusan yan. Diba? So, the best is, wag ko kasi kayong magpadalos-dalos. Andiyan na? Hello, SG
Rodil? Ano naman po sabi ng kachat nyo, Sir Lester? Si Irene po, si Irene. Yung ba't daw Apo. Okay. Nagulat na lang daw po siya na may mga picture ako doon. So, yung lalaki, hindi mo na, syempre, hindi mo na... Nabuksa. Okay, ito yung mahirap kuminsan sa ano. Delay po, delay. So, nag-uusap lang po kayo sa chat, hindi po siya nakikitang face-to-face. O nga naman, kahit na sino, dahil, Di pa po. di ba, letters lang nakikita mo, hindi mo narinig yung boses, walang audio, hindi mo nakikita yung muka. Okay na. SJ Francis Rodil. Yes, sir. Sir, Gandang tanghali po. Hapon ganang po. tanghali. Sir, hiwalay na ho kayo ni Irene Lavarias o hindi pa? Hindi pa po, sir, kasi may through chat po kami. Nahawak po na hindi pa po kami hiwalay. Aha, okay. Yes, sir. At totoo ba, sir, na na-entrap niyo po itong si Lester na papayag niyo po siyang maghubot-hubad at magpadala sa inyo ng mga nude pictures because he thought na ikaw yung si Mrs. mo. At ngayon Ay, yung... Sir, ganito po yun. Hindi po ako nag-chat ni sir kasi hindi mo po kasi ako marunong sa Facebook, sir. Nag-forgot password po ako. Tinype ko lang yung number niya and then nag-password ako. And Okay. then po lumabas po yung Yen Kalisaw. Okay. Hindi, inopen ko po yung Yen Kalisaw. May nag-chat nga po. Kasi hindi ko man to talaga kilala actually. Sir, pagbuklat ko, sinilip ko. Sinilip ko lang, sir, yung nag-chat. Hindi ko akalain yun. Asawa ko pala yun. Account po pala ng asawa ko yun. Okay. So, ano Sir. nangyari? Anong sunod na nangyari, sir? Ay, sir, ang sunod po nangyari yun, sir. Ganito po. Nalaman po na lang siguro ng asawa ko na nag-chat na lang ako bigla yun, sa Yen Kalisaw na isang beses. And then po, saka po, buti nga po na screenshot ko agad. Ang nangyari po, napalitan po agad ng password. Ang kinalabsan po niyan, ang inaano niya, ako raw po ang nag-hack. Okay, sir, ang tanong ko, hindi niyo masyado nasagot yung pictures Sir. po, yung mga nude pictures ni Lester Payumo, yun ho ba Yes, ikinalat po ninyo? Hindi, sir. Wala, sir. Sino nagkalat po noon? Ayun po, sir. Ako totoo silang po. May pinasahalan po ako ng ilang kaibigan. Tatlo lang po yata, sir. Tatlo. Messenger lang po. Through messenger lang, sir. Tatlong Hindi yung kaibigan. Facebook, sir. Tawagan mo ulit si Atty. Garrett, Odette. Okay, meron ka, para malaman nila yung batas tungkol dito. Dahil every now and then nakakatanggap tayo ng ganitong klaseng reklamo. Pinasa ko lang yan sa kaibigan na walang intention sir. na para ikalat. Tama? Pinasa mo na sa kaibigan. Sir, Ilang ano kaibigan lang, sir, kung saan lang, sir, pahiya ko lang po sana. sa mga barkada mo? Hindi po, sa kaibigan niya po, para masiraan lang po, gano'n lang po. Okay. Sana intention ko. Well, Kasi, Ako gigit na po dito, sir. Gigit na ako dito. Una, mali nga naman itong si Lester. Hindi ko alam, Lester, kung nagsasabi ka ng totoo or itong si Irene na kachat mo ang nagsisinungaling sa'yo na itinago yung totoong sitwasyon na siya may asawa pa. Pero dapat, Lester, mag-ingat ka at mga kalalakihan, mag-ingat kayo doon sa mga babae na nagsasabing hiwalay na sila. Ang daming babae dinadalaga. Kung ako sa inyo, be very, very careful. Yung sinasabing hiwalay na. Kasi chances are, baka hindi. At mapuruhan kayo tulad nito. Diba? Now, makinig ho kayo, Sir J. Francis, ha? Okay. yes, sir. Alright. Meron po akong kakausaping abogado. Ito ho'y para sa kapakanan mo at sa kapakanan po ng lahat. Okay? Dahil, sabi ko nga kanina, every now and then, meron kami ganitong klaseng reklamo na sinasabi nung mga nagpakalat, kasi kumalat na yung malaswang litrato, hindi ako mismo nagpakalat niya social media, kung hindi, ipinasa ko lang yan sa mga kaibigan ko. Sir, wala mo, hindi mo wala, sa ano lang po, sir, messenger lang. Sa messenger lang.
Yes, sir. Ah, Wala po through Facebook. alright. In, Lester, kumalat ba sa social media? Po. Kumalat, nakita mo? Sinabi lang po nung asawa niya Nakita mo, hindi? na pinasa po sa mga kasamahan ng asawa niya. Pero nakita mo? Sinabi po nung asawa niya hindi pa po, pero sinabi po nung asawa niya. Ah, okay. So, hindi pa nakikita. Hindi pa na-screenshot. Wala ka pa ebidensya. Oh, pinakita lang po sa akin kasi nabuksan po nung Irene yung dati niyang account. So ibig sabihin, nag-uusap pa rin kayo nitong si girlfriend matapos na lumantad na itong tunay na asawa, itong asawa, continuous pa rin yung yung pakikipag-usap mo sa kanya. Dapat bumitaw ka na. sir, may kisangat na, sir. Ano lang Sige, naman sige din po, po ako, sige po, ma'am. go ahead po. Sir, chat lang po. Sir, pasalamat nga ako, sir. Kasi tayo ngayon in COVID, sir. Pasalamat po nga ako, sir, na naagapan ko agad yung pagano. Kasi, sir, tuloy-tuloy ang pagpapadala ko. Hindi ko na po alam na niluloko na pala ako. Nagsusustento po ako, sir. May mga Palawan remittance test na napapadala, sir. At saka meron kaming through chat na hindi pa kami hiwalay. Oh. Yun nga sinasabi ko, dapat mga kalalakihan, pag may babae nagsabi hiwalay na kami, come to mama, don't. Because mama is a big problem later on. Will be a big problem. Wala. Kung hindi natin matawag at si Atty. Garrett, okay na hirap tayo. Atty. Garrett. Yes, sir. Sir Rafi. Alright. Etong sistema dito ngayon, si SG, pinasa niya itong mga malaswang litrato ng ating complainant sa kanyang mga kaibigan lang. Okay, sige, sir. Alright? Pero inaamin niya, siya yung source. Now, later on, kapag ito'y pumutok na at kumalat na, may pananagutan ba itong nagpakalat dahil sinabi niya, ang intention ko lang naman para ipahiyayan, ipakalat yan sa mga friends lang. Okay. Ganito, sir, no? Balik tayo dun sa aspect na ni-record to in the first place. Kung hindi po aware ang ating complainant na nire-record po siya, or kahit aware siya pero ang pagkakaalam niya ay ibang tao to, pasok na po yun sa ating anti-voyeurism bill. Ay, rather anti-voyeurism law pala po. Tapos po nun yung publication, no, kahit po sa mga kaibigan niya lang, the very fact na pinasa niya po sa third person ito, which is a very private video, malaswang video, pasok na po yun sa ating Anti-Voyeurism Act din. So when it comes down to it, naka-violate po siya ng dalawang provisions. First, yung recording without permission, and second, yung publication po ng obscene videos. Okay. So, kahit hindi siya ang source talaga noon, I mean, hindi siya talaga ang nagpanimula o may pakana ng video na yon dahil kusa naman ibinigay nitong si lalaki yung kanyang nude Pasok pa pictures. din, sir. Pero niloko Yes, siya sir. dahil he thinks na ang kausap niya is si babae, yung pala si lalaki. So, pasok pa rin doon. Yes, sir. Pasok pa din kasi wala pa rin po yung element of consent. Kasi ang consent ko is binibigay ko tong picture sa babae. But ang lumabas na fact is sa lalaki pala, sa mister pala nabigay, sir. So, pasok na pasok po yun sa ating anti-voyeurism law. Nakalabag po siya. So, Attorney Garrett, maraming salamat ulit ha. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Okay. Sir SG. Sir, Okay. Sir, pakibura na lang po yung mga litrato na yon. Oo nga, may kasalanan nga itong si Lester, pero kung batas naman ang ating pagbabasihan, may tama ka rito. sir. Okay, sir, itigil mo na yon. Okay, Pakibura sir. mo na. Okay, sir. Okay? Ikaw naman, Lester. Po. Sir, itigil mo na kasi ang pakikipagrelasyon sa mga may nagmamayari Sir, na. Ang kay Juan. alam ko- Go ahead po. Sir, ang alam ko, diretso pa rin ang connection nila eh. Diretso pa rin. Oo, sir. Ibang account pares ang gamit nila. Hindi po. Ibang account, sir, ang gamit nila, kaya lang hindi ko ma-sure, Hindi po. sir eh. Lester, tuloy-tuloy pa rin daw kayo nitong si Irene? Sir, kasi hindi ko na mabuksan, sir eh.
Tawagan natin Hindi, si Irene. nag-a- Pwede natin matawagan si Irene. Maski telepono lang. Nag- Carol, Odette, hindi ko na kailangan sila kasi napakatagal pag ilalagay pa natin sa plastada. Maski telepono na lang. Ayaw na magsalita. Okay. Sir, ganito na lang, sir. Sige po. May gusto akong kuhain gamit, sir, sa asawa ko. Kukuhain ko na lang yung gamit ko. Meron pa kayo. Kung sakasakali, sir, makukuha ko kaya yun. Hiwalayan mo na lang. O, iwalayan ko na lang, sir. Eh di matutuwa itong si Lester. Ay, kahit na, sir, okay lang, sir. Okay Kasi, lang. Hindi. mapagbigay na tao naman po ako, sir. Mapagbigay. Gusto ko Mapaubaya. lang, sir, Hindi, gano'n lang, sir. Kasi naalaman ko na, sino ba man, sir, anong lalaki na, Kaya ako na lang, sir. Okay, sige. Buburahin ko na lang yung picture nila, yung mga ano nila, pero hayaan ko na sila, sir. Pero Sir Francis, dapat wag kumalat Sir? yan. Kasi pag kumalat po yan, hindi nyo po pinagbubura yan, naku, makukulong po kayo, sir. Okay, sir? Sir, binura ko na, sir. Binura ko na, sir. Okay, sige po. So, Sir Lester, nabura na raw po. Okay? Okay na ho kayo, Sir Lester? Opo. Okay, sige po. Ingat po Sir, kayo. Okay na po, sir. sir. Halimbawa, sir. Oh, Sir, opo. naano ako sa barangay ng asawa ko, ni Irene. May gusto po ako sanang kuhain ng gamit. Sige, sir. Pwede namin kayo matulungan. Sige po, sir. Pag sa gamit, Baka sakali po kasi na hindi ko na makuha kasi po nakabarangay ako na hindi ko pwedeng pasukin yung lugar nila. baka nananakit ka, nang bubugbog ka, kaya kumuha siya ng, Ay, sir, kaya barangay. po ako naghiwalay. Dahil kasi in COVID, sir. In COVID. Hindi, bakit Kasi tayo kanya papasukin sa bahay? So, baka nananakit ka. Kinulang ka ng Hindi, barangay sir. protection order. Hindi sir, gawala kasi siguro dun sa sa nangyaring ito. Baka magalit sa akin sir yung yung nanay Okay. niya kasi baka pwedeng ipabarangay ako. Baka kasi pagpasok ko dun sir, baka maging trespassing ako. Hindi, ganito, tatanungin namin ha. Kung ikaw ay nananakit doon sa misis mo, kaya hindi kanya pinapapunta sa bahay, hindi kita tutulungan. Sir. Ba't kita tutulungan kung abusive husband ka? No F-way. Pero kung nalaman ko na naghiwalay kayo dahil sa COVID, tulad sinabi mo, rason mo, nahiya ka, mama mo, etc., then we'll help you na makuha yung gamit mo. Okay? Salamat po, SG Rodel. Thank you sir. Thank you sir. Salamat po, Sir Lester, ha? Thank you po. Sige, news break muna tayo. Okay po. News break muna po mga kapatid, and habang pong naging news break kami, magbabalik pa rin po ang programang Wanted sa radyo at ang oras na po ay 2:32 po ng hapon at ang oras po na yan ay hatid sa atin ng SMDC The Good Guys, and ang programang ito ay hatid din sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Diyan lamang po kayo mga kapatid at magbabalik po ang programang Wanted sa radyo, oras 2:32 po ng hapon. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, baka masid sa'yo. Ang oras, 2:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Ang oras, 2:34. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Baby, I'm home!
Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang oras, 2:36. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Ugaliing maghugas ng kamay to eliminate disease-causing bacteria. Mag-Fungi Antibac na. Ang Fungi Antibac ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2:37. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Ugaliing maghugas ng kamay to eliminate disease-causing bacteria. Mag-Fungi Antibac na. Ang Fungi Antibac ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpunga. I-fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi at ang oras na po ay 2:38 po ng hapon. Okay, Idol. Okay, at ano yung susunod natin? Okay, next po natin, Idol. Asan na sila? Ayun, yan na. Technical director na nakita ko sa prompter. Akin na muna yan habang piniprepare nila. Ito, meron kasi akong mga magagandang balita rito sa inyo. Importante to. Totoo, hindi ako nagbibiro. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga natin mag-build tayo ng malakas na resistance. Sinasabi naman po ng mga doktor yan. At vitamin C po talaga isa sa mga gamot na pwede nating inumin upang lumakas ang ating resistensya. Ito po,
ascorbic acid SOC, vitamin C. Ito po ay 500 milligrams na capsules. At non-acidic po ito. So hindi ka magkakaproblema, hindi ka maging acidic kapag ininom po ito. 500 milligrams ascorbic acid. At ang may gawa po nito ay ATC Healthcare Corporation, pinagkakatiwalaang healthcare company. Matagal na po pinagkakatiwalaan to, ATC. At ang the best of the best when it comes to immune boosting, ito pong Immunoboss. Akin na yung nakalagay dyan. Ito po yung iniinom kong dalawa. Everyday po sa umaga bago pumunta sa work. Itong vitamin C at ito pong Immunoboss. Dati po ang dami ko iniinom ng mga vitamin supplements. Ngayon po, dalawa lang. Kailangan ko ng panangga sa panahon ito. Ito pong Immunoboss, meron po itong mangustin na ingredients. Garcinia mangustana. Ang mangustin po ay tumutulong para lumakas ang ating pong resistensya. Ang grapeseed oil po, pangalawang ingredients nito, ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan mula sa mga impeksyon na maaaring makuha sa mga bakterya. Lecithin po, pang-tatlo. Ito'y tumutulong sa paglinis at pagsala upang maiwas ang mga sakit. Pagsala ng mga mikrobyo sa ating katawan. Ginseng, tumutulong na magbigay at dagdag lakas upang labanan ng labis na pagkapagod. And pure gak oil para maiwasan ang sakit sa puso, pag-atake o stroke at panlalabo ng paningin. Subukan niyo po ito. Sabi ko nga kahapon, 3 days lang naramdaman ko na yung pagkakaiba. Nandun agad yung sigla ko. Subukan niyo po ito. Immunoboss. Gawa ng ATC Healthcare Corporation din to. Saan nabibili ito, Shari? Yes, Idol, tumawag lang po sa 83530388 or tumawag at mag-text po sa 0905-2371702 and syempre i-like and follow niyo po sila sa kanilang Facebook and Instagram account, Seikatsu Incorporated. Ayan po, nasa inyong screen po ang iba pang detalye. At syempre, ako po ay hindi magre-rekomenda o mag-endorse ng isang bagay na hindi ko po ginagamit. That's how I am. Kapag meron po kayo nakita rito na in-endorse ko, ibig sabihin ginagamit ko po yan, iniinom ko po yan. Ito po iniinom ko at ito. Subukan niyo po nang maintindihan niyo mga sinasabi ko. Ito pong ascorbic acid, SOC, saka itong Immunoboss. Dalawa lang po kailangan nyo, lalakas po kayo. Okay? Okay. Idol, Now, next po. Okay. Alright. Next po nating sumbong at aksyon, Idol, makakausap niyo po si Era May Rosas. Okay, ito po ay top trending po sa Facebook page po, Facebook group po ninyo, Idol. At reklamo po niya yung ginagawang pamimintang na siya po ay magnanakaw, pananakit at pagpapaalis sa kanya sa inuupahan po sa kilagitnaan po ng pandemic. Oh, okay. Opo. So makakausap niyo po si Era May Rosas via Aviwest po. Sige. Yan na, si Miss Era May. Miss Era May, magandang hapon. Ma'am. Magandang hapon po, Idol. Okay, binibintangan ho kayo ng pagnanakaw at kayo po'y pinapalaya sa inyo pong inuupahan. Yes po. Alright, sino po nagbibintang sa inyo at sino po nagpapalayas? Ang may-ari po na si Ma'am Joyce Alayon po, isang teacher. Okay. Meron ho ba siyang ebidensya na kayo po'y nagnakaw? Pati po yung caretaker niya po. Wala po. Nagharapan na po kami sa barangay Serafi. Okay. Ngayon po. Tapos ngayon po, nagharapon kami dun sa barangay. Ang advice po ng investigator po ng barangay na i-stop na po nila yung reklamo nila sa akin dahil wala naman silang sapat na ebidensya. Okay. Pero ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagbibintang nila sa akin. Kaya ma'am, ano yung pinagbabasehan nila ng pagbibintang sa iyo? Bakit nila nasabi na ikaw ay nagnakaw? Kasi daw po, nakikita daw po sa CCTV kasi nakita po ako doon sa hagdanan. Okay. Naakyat pababa daw po ako nung araw na yon. Okay. Tapos? Opo. Ngayon po, ang isa po nilang binabasihan po,
Dahil po, pinagugutan po nila yung fake account ko daw po sa Facebook, na which is, sa boss ko po yun sa isang company po, kasi work from home po ako. Kasi binigay po nila yung account nila sa FB, dun po para sa company. Okay, ma'am, So ako po sandali, yung ma'am. nagme-message Ma'am, po para sa kliyente. Ma'am. Okay, para bintangan ng isang tao Yes ng pagnanakaw, dapat meron pong nawala. Whether that is a gamit or a pera, meron ho bang nawawala sa kanila na ibinibintang sa'yo? Kwentas daw po, idol. Kwintas. Okay, saan daw yung nawala yung kwintas na yon? Doon po sa bahay po mismo, kasi bed spacer po yun. Okay, doon po sa bahay. Kaninong bahay? Yes po. Doon sa inupahan nyo. Doon po sa kay Ma'am Joyce Alayon po. Yes po. Sino-sino ba mga tao bukod sa iyo? Okay, bed spacer ka doon sa isang bahay. Ilan ba kayo sa bahay na yon? Opo. Apat po kami. Sila mag-asawa, dalawa po. Caretaker po ni Ma'am Joyce Alayon. Tapos meron pa pong isang bakla. Tapos ako po, pang-apat. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka dapat nila i-single out na ikaw agad yung suspect. Dapat everybody sa suspect in every Opo. crime na committed in a certain place. Ganun ho dapat ang patakaran niyan. Hindi agad-agad na ikaw ang tuturo. Palibasa nakita ka nila akit baba. Di ba? Okay, sige. Pwede ba natin makausap, Odette? Opo, yun po. Si Joyce Alayon. Sige po, ma'am. Go ahead po, Miss Eramay. Sir Rafi, nagpi-feedback po yung boses ko. Hindi. Okay lang po kayo dating nyo sa amin. Meron pa nagbibintang sa inyo. Ito pong si Jemer de Asis at Mariel Angeli Fernandez. Opo. Okay. Marami nagbibintang. Okay, sige. Sandali po, ma'am, Miss Eramay, ha? Nakikita ko sila. Bakit ayaw? Oh. Yes po. Dandahan. Okay. Ma'am, gaano na kayo katagal na bed spacer sa property ni Joyce Alayon? Ano po, since po March 16. March 16 this year o last year? This year po, this year. Okay. Since March 16 this year, ngayon lang ba sila nawalaan? O ba before ng March 16, nawala na rin sila Marami ng na gamit? po. Marami na po, Sir Rafi, kasi meron po akyat bahay po. Marami na pong naitala po doon na talagang nawawalan sila po. Good. Kaya ako tinanong po yan, mahalaga yon, kung Yes po. meron na bang nawala prior na Opo. dumating ka sa March 16. So, ibig sabihin, maaaring hindi nga ikaw ang Opo, dapat tapos- pagbintangan nila dahil nangyari na pala yun before you arrive. Opo. Sige po. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba sila, Tapos Jemer? si ano po, ang mag-asawang Jem de Asis po, tapos si Mariel Fernandez po. Dati po kasi nasa first floor po sila na bed spacer po. Nawawalan na po talaga sila. Okay. Wala pa po ako noon, Sir Rafi. So para sa inyo po, eto na, si Era May. Si Joyce Alayon. Yes. Joyce, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, sa kabilang linya, si Era May. Opo, narinig niyo po. Apo, si Era May. Sakit. Aray. Pakiayos siguro. Hello po. Hello po, Sir Rafi. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, kilala niyo po si Era May? Opo, kilala po. Alright. Pinagbibintangan niyo na po siya nagnakaw? Hindi po namin pinagbintangan kasi ganito, ang sinasabi ko sa kanya, ate, hindi pwedeng pagsuspetsahan na si Mariel kasi yung nawawala, ganito po kasi yan. Nung unang nawawalan si Mariel, 200, 500, ay dalawa lang silang magkasama. Sabi ko sa kanya, suspect ka doon, kako, hindi ka pwedeng fan. Hindi kami pwedeng suspect dahil kayo lang dalawa ang magkasama. Okay. Kumbaga may sinasabi sa batas na circumstantial evidence.
Alangan Okay. namang nakawan niya yung sarili niya. Ang pagkakamali ng kasi ni Mariel, kaya hindi lumaki na inaamin naman niya, ate, dapat kinumpronta mo na yan nung maaga pa para alam niya na nawawalan ka. Ganun ang sabi namin mag-asawa, katakot-takot kaya sermon. Sermon ang sinabi namin dyan kay Mariel. Ngayon, matalino talaga ang magnanakaw. Alam niya talaga kung anong gagawin niya. Pag meron ng ibang kasama, palaki na ng palaki yung nawawala. Sumunod, yung 1,000 ni Toto, yung lalaki na yung kasama ni Mariel, no asawa niya. Yung araw na yon na ospital si Mariel dahil sa stress niya doon sa nawawala niyang pera. Na 1,000. Okay. Sabi ni Toto, kako, ilabas mo na yung pera. Totoo ba? Hindi po pwede, nagtitipid kami. Sabi niya, hindi pwede akong gumastos. May usapan kami yung pera tinabi kasi ate, 3,800 yung perang yon. Nabawasan ko ng 200. Okay. Kaya nang umuwi siya galing ng ospital, 2,800 na lang ang natira. Ngayon, hindi na naman nila kinumpronta. Nung dumating na naman si Sab, na isang nasa isang bangko, nagtrabaho siya doon sa labas, nawawala, kwintas na. Ang nakinakagalit lang namin, bakit? Pati si Sab, yung kwento niya sa barangay, parang ang gusto niyang perperyahin si Sab. Ngayon, hindi namin niya pinalayas. Gusto namin siyang aregluhin na tumira siya sa baba dahil nawalan na ng trust and confidence ang lahat ng tao dito dahil nagsasagutan. At ang sabi ko, hindi po pwede na tagalabas ang mawawalan. At ang sinasabi na nawawalan noon pa, walang nawawala noon pa, hindi mapasok basta-basta itong bahay kung hindi mo may magnanakaw dito sa loob. Dahil Okay, ma'am, ako naman ma'am, hindi ako makasingit-singit sa iyo, ang bilis mo magsalita. Ma'am, ang tanong ko, kasi March 16 siya dumating, bago mag-March 16, meron na bang mga nawawala ng mga gamit o pera, yung mga borders mong iba? Wala. Ma'am, pakilaksan po ma'am, pakilapit po sa mouthpiece. Wala. Wala po, kasi po, ganito, maya't maya ako nagsasabi sa kanila, alam nilang lahat yan, na hindi po pwede, kung may mawalan sa loob ng kwarto nyo, yan ay labas ako dyan. Okay. Kung may mawala, dahil lahat ng dadaanan ng magnanakaw, bago kayo, yung kinukwento ko na rin. Okay, ma'am, makasingit ulit. Ma'am, from the time, sisingit po ako ha, papayagan nyo kung makasingit. So, Opo. nung nawawala po yung pera ni Mariel, Opo. dadalawa lamang sila Opo. sa area na yon kung saan nawala yung pera. Wala nang iba pa. Opo. Okay. Miss Eramay, anong trabaho niyo po, ma'am? Yes po. Ano pong trabaho niyo? Secretary po. May work po kayo ngayon o no work no pay kayo? Secretary po sa isang ano po, yung time po na nandun pa po Hindi, ako ma'am, sa bahay pakisagot lang. Ma'am, pakisagot lang. ni Ma'am Joyce Alayon po. Ma'am, pakisagot lang po. Ngayon po ba, Yes po. tuloy-tuloy pa rin ho ba ang trabaho niyo o Opo. no work no pay pong status niyo? Napiktuhan na po dahil sa kanya Sir Rafi, wala na po. Ma'am, pakisagot lang po yung tanong ko. No work no pay status po kayo ngayon o tuloy-tuloy po yung trabaho niyo? Wala po Sir Rafi Okay, dahil so wala. nasira po laptop ko. Nasirang laptop mo, okay. So, saan ho kayo kumukuha ng mga pambili ng mga pangangailangan niyo po pang araw-araw? Hindi po Sir Rafi, ngayon lang po dahil po sinira nila yung laptop ko. Ngayon lang po natigil po yung trabaho ko. Work from home po ako mula po nung lockdown Sir Rafi. Okay. Alright. Now, ang sinasabi kasi, Miss Eramay, sana maintindihan niyo po, hindi ko kayo pinagbibintangan, pero may punto nga naman itong Opo. si landlady Opo. nyo, na alangan ba naman yung nawalaan ang magnanakaw dun sa nawala niyang pera? No can do. So talagang someone has done it. Opo. Okay? Sino yung someone? Dadalaw lang Opo, naman daw opo. kayo nandoon. Ikaw na mismo magpaliwanag kung sino yon sa palagay mo, ma'am. Sir Rafi, opo. Sir Rafi, hindi po totoo na dalawa lang po kami noon ni Mariel Fernandez po. Kasi marami pong kwarto po doon na pinapaupahan ni Ma'am Joyce Alayon. So maraming tao doon sa kwarto. Ilang kwarto ba meron sa bahay?
Yes, marami po. Mga siguro 8 po na kwarto po, Sir Rafi. Okay, yung Tapos 2 kwarto po Opo. na bed spacer po. Yung perang kung saan nawala, doon ka ba sa kwartong yon? Kasama ka doon sa kwartong yon na nakatira? Natutulog? Opo, Sir Rafi. Okay. Opo, Sir Ma'am, Rafi. Pero may isa pa po kaming kasama, Sir Rafi, na bakla. Andun ba yon ang nawawala? Yung pera? Andun siya? Yung ano po, yung pera po, wala po. Magulo to si Miss Era May. Ma'am Joyce, ang sinasabi niya, at that time daw, meron daw isang Becky na nandoon. Opo, ngayon, ganito, kararating lang ni Sab. Ngayon, tinanong ko siya kanina, willing ka ba na mag-testimony? Oo, pero ate, hindi pwede kasi sa bangko, nagtatrabaho sa bangko, makita kami dun sa screen. Pwede, tatawagan lang siya. Yung araw ng dating niya, hindi tugma sa sinasabi mong nawalan si Mariel ng 3 consecutive. At wag mong ibibintang, kaya nagpakiusap ang mga nakatira dito na ikaw ay ipadlak ngayon na wala akong magawa dahil sila'y nagpetition. Humihingi sila, parang awa mo na ate. Okay. Gusto namin matulog ng Ma'am Joyce, sa gabi. Ma'am Joyce, makatanong, yung pong sinasabi niyang ka-roommate niya na isang Becky, gaano nakatagal yun nagrenta sa inyo? Gaano yung katagal ng border? Matagal na yan at hindi pwedeng manguha si Sab. Dalawang laptop yun na iniingatan niya ngayon dahil sa takot niya, dahil sa nangyari, hanggang lumabas siya sa tindahan, dala-dala ang laptop at charger at cellphone. Dala-dala niya kasi nag-iingat siya, takot siya na baka mawala. Ganito nga, Sir Rafi, tinawag ko Sab. Tanong ko, bigla siyang nagulat. Gusto ko sabi, Sir Rap, ikaw kaya na matrauma ka ng gano'n kung hindi ka maawa sa tao. Sa tuwing katawag ako, Sab, sabi kong gano'n, isasok niyo yung super ka na Ma'am, isa pa, singit ulit. Kasi ang sabi nyo kanina, nadadalawa lang sila nung nawalan at saka si Era May. Pero ngayon, 3 pala sila nandoon. Meron Becky, tapos meron yung nawalan plus siya. Oo nga, alam niyo po, ganito po, naintindihan ko po si Mariel, antayin niyo lang po ako bakit ganyan ang galit niya. Itong si Mariel, sa sobrang bait niya dyan sa babaeng yan, tinuruan niyan mag-online selling. Nung tinuruan niya mag-online selling, binigyan siya ng rider, ng sobrang tulong yan. Nung kunmuntik siyang makunan ng May 18 or May 19, doon siya nagsamantala na mawalan ng 1,000. Ang sama ng loob ni Mariel, naintindihan ko yan dahil mula 2nd floor hanggang lalabas, hawak-hawak niya ang tiyan niya. Sabi ko, ingat ka para lang kumita ng pera ang kawawang batang yan. Kaya galit na galit siya, na-stress siya ng ilang gabi sa kanyang nawalang pera dahil ang hirap niyang kitain. Pinautangan ko yung batang yan ng 2,000. Pinautangan ko ng 2,000, magkapuhunan lang sa negosyo niya. Ngayon, pinag-iisipan niya kami sa binibintang niyang laptop dahil yung kaklase ko sa graduate school na si Sir Mike Espeña, kung naririnig mo man ako, Sir Mike Espeña, Sino yun? ay kaklase ko sa graduate school, nag-timing Graduate na school. Opo, sa RTO. Ah. Pasensya ka na, Sir Mike, kung maririnig mo ako. Alam mo naman to, meron kaming palitan ng at willing naman sigurong tulungan Ma'am, ako na. paki-shortcut lang ma'am, ang haba ng mga pinagsasabi mo. Sige po, anong gusto mo iparating? Ang gusto ko iparating, ginagamit niya yung usapan namin sa laptop na kami daw ang nagsira ng laptop niya. Samantalang iniisip namin, paano namin Okay, ma'am, talagang hindi ako makasingit, hirap ako makasingit sa'yo. Nung bago dumating si Mariel, meron na bang mga nawawala mga gamit o pera doon sa boarding house? Wala, sir, dahil hindi makapasok, nakapag-penetrate. Okay. Apat na attempt, hindi makapasok dahil pinag-weldingan ko lahat ng Okay, sige po. Now, last na lang ma'am. So, hindi mo naman talaga siya pinapalis, kundi binababa mo lang siya from sa taas siya, ibababa mo na lang kasi request yun ng mga co-boarders niya para hindi na sila maging praning at siya ang pinag-isipan. Okay. Yes. Pero hindi mo siya pinapalayas, totally. Oo, ngayon, iniisip ko lang na pinalayas siya dahil pinipersa na ako ng mga tenant, napalitan yung padlock kasi nga, hindi nila alam kung ano ang meron sa utak niya, tumatakbo sa utak niya, pati kapitbahay doon, nandito po yung petition letter nila ngayon sa akin.
na pinapaalis siya. In fairness sa kanya, hindi pa ako pumirma sa lagay na yon, 20 na katao. 20 na katao. O 20, yun ang suggestion sa akin ng magandang loob na kapit na taga-barangay. Ma'am, kung hindi mo Okay. matutunan. Sige, Era May. Era May. Ma'am, narinig niyo pa, Era May? Okay. Well, kung 20 na Yes po po. na mga borders, kinukuyog ka na at gusto ka nang paalisin, then there is really something very, very wrong with you. Para kukuyugin ka ng 20 katao, wala ka man Sir, ng wait lang kakampi. po. Kahit isa man lang doon. What? No, don't tell me to wait. You wait. Okay? Palagi niyo na ako pinawawait. Kailan pa lang salita. Kasi kung meron 20 katao, okay lang po sana ma'am kung 1, 2, 3. Pero kung 20 na, ang nagreklamo laban sa iyo, sinusuka ka na doon, may problema po kayo. Sige po ma'am. Now, I can wait. Opo. Kasi Sir Rafi, medyo nadidistract po ako kasi nagfi-feedback po kasi yung boses ko. Ma'am. Opo. Ito po Sir Rafi, ay yung panahon po na yun na nawala po yung kwenta Sir Rafi, meron pong isang tao po na nagsabi po na yung araw po na yun at may oras pa po na yung kwentas na yun ay binenta po sa isang tao. Binenta? Ngayon po, nagharapan na po kami sa barangay. So, binenta po. Meron pong nag-report po sa akin. Kasi nagkalat na po yung na yun na may nawawala nga po. So, ito po ngayon sa Rafi, nagpa-blatter din po ako kasi nga po na for security reason. Nung araw po na yun, kinabukasan po si Rafi, tuloy-tuloy pa rin po sila sa Okay, teka muna. pagbabalita Teka po muna. natin So yung nawalan, ninakaw ko daw po. okay, yung kwintas na nawala, natukoy na kung sinong kumuha. Yan ay naipabarangay na. Tama ba, Miss Joyce? Hindi po. Hindi po. Ganito po, si Mariel dapat ang mag-explain yan. Yung sinasabi niya na kwintas na yan, sa pagkakaalam ko, 2 kwintas yan. Yung kwintas na nawawala, yan ay gusto isanlan ni Mariel. Gusto isanlan ni Mariel sa yung araw mismo na nawala. Kaya na-stress yan si Mariel dahil yung inaasahan niya na isasanglan niya ng araw na yun yung nawala. Okay, sige po. Mr. Jamie Puma, Deputy Chief Law Enforcers, Barangay Western Bikutan, Taguig. Mr. Puma, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Idol. Opo. Sa ginawa niyo pang pag-imbestiga, I'm sure nakarating na sa inyo to. Ano bang lumilitaw? Bali, ang lumabas siya rito, yung Sir Rafi, yung pumunta dito yung complainant na si Mama Irame. So, nag-file siya ng blatter. Pinablatter po namin yan, ma'am. Sir. Okay. Pagkatapos yun, Sir, nireport namin, Sir, sa PCP1 kasi nung pinuntahan namin, Sir, doon sa bahay ng respondent para maimbitahan namin, Sir, yon. Pero wala po, Sir, yung suspect, yung respondent na si Mrs. Fernandez. Okay. So, hindi namin mapilitan o pasukin yung bahay niya. Bumalik kami sa barangay at sinabihan namin yung complainant, Sir, na i-refer namin kayo sa police para naman at least kahit paano matulungan din siya. Okay. Sir, bakit nagreklamo sa inyo si Era May? Anong kanyang ipinablatter sa inyo? Yung concern na kasi borders yan, pinapalis yan, nawala yung laptop niya, yung cellphone, at saka iba pang gamit niya, Sir. Si Era May nawawala ng cellphone at laptop? May nawala ba na, no? Laptop niya? Laptop niya, winasa. Yung laptop niya, Sir, winasa kasi nandito rin, Sir, yung katabi po yung investigator na naghawak ng kaso. So laptop ni Era May at saka cellphone winasak? Winasak yun, sinera, Sir, yun. Pati yung electric fan niya. Pati electric fan, Sir. At yung wifi niya. At saka yung wifi, Sir. Okay. Kaya, naisipan natin na sa police. Okay. So nagpa-blatter pala itong si Era May. So ibig sabihin kung nagpa-blatter siya, talaga may nangyari sa kanya. Meaning, opo, Sir. Inagrabyado siya. Hindi naman siya magpa-blatter kundi siya nagrabyado. Okay. Sige, kuha ko na. Nasa na ba itong si Joyce Alayon? Ano po, Sir? Andito lang Miss po. Joyce, teka muna. Sinabi po ng barangay na ito palang si
Miss Era May, nagpa-blatter pala dahil binasag yung kanyang cellphone, binasag yung kanyang electric fan, pati yung kanyang laptop. So, ibig sabihin, merong mga tao talagang noon pa ayaw siya. Parang binubuli ata siya. Is it because these people doesn't like her? Because the way she looks? Hindi namin siya binubuli dahil lang gusto lang namin bumaba siya dun sa baba na Ate Era, bumaba ka na lang sa baba. At kasi hindi namin alam ang takbo ng utak niya. Ma'am, ganito, kanina kinakampihan kita. Pero ganito, nakikita ko na may problema kayo. Kung may mga nawawala dyan, dahil burara po yung mga nawawalan, di ba meron dapat kayo mga nakapaskil dyan na mag-ingat sa mga gamit ninyo, ikandado nyo yung mga aparador ninyo, huwag nyo iwan yung mga alas nyo. Burara sila, kaya sila nawawalan. And then ibibintang nyo rito. And then isa pa ma'am, let me finish. Hindi porket sasabihin, yung kanina sinasakyan lang kita, sasabihin ng isa, nawawala yung cellphone ko, alam mo naman ako magnanakaw sa cellphone ko. Tama, yun yung logic mo, tama, di ba? Bakit nga naman nanakawin nung nagsasabing nawawalan kanyang cellphone ng sarili niya? Mali ka. Meron pagkakataon, yung isa magsasabing nawalan siya para lamang ipagbibintang doon sa ibang tao na kagalit niya. Nagets mo? Could that be possible? Ma'am. Could that be possible na itong mga nagsasabing nawalan sila, kahit na hindi naman talaga, kunyari stress sila, para mapagbintangan na itong kagalit nila upang mapalayas na ito because they don't like this person because the way she looks, the way she talks, the way she acts. That's bullying. And I'm not gonna tolerate this. Hindi pwede. Ayoko may nabubuli rito. Para sa tingin ko may nabubuli rito. Ma'am, hindi mo siya pwede i-kick out. Lalo ngayon may pandemic. Tawagan mo yung attorney natin. Hindi pwede. And dito pa lang nakita ko yung the fact na nagpa-blatter ito siya. Meaning, wala siyang ginagawang masama. Para sa akin dahil nagrabyado siya. Nasira yung kanyang computer. Chairman. Si Fernandez. So, pagpunta niya dyan, Chairman, nakita niyo yung kanyang mga gamit, sira. Pinakita niya. Si George Michelle Fernandez. Chairman. Yan na, si Mrs. Fernandez. Chairman. Si George Agayon. Teacher. Chairman. Chairman. Fernandez. Si Alayon. Alayon. Era May. Era May. Nasira yung cellphone mo, pati yung computer mo? Binasag? Sir, pwede po ba ako isa-isay muna yung mula nung pangyayari na yon? Pakibilis naman para mag-newsbreak ulit tayo. Pakibilis lang po. Sige po. Yes po. Opo. Nung ako po, meron po akong video, Sir Rafi, na ako po talaga yung pinipoint out po nila na ako yung kumuha. Tapos, nagpa-blatter po ako, Sir Rafi, dahil habang po ako natutulog. Ito pong si Jim De Asis po. Masama po nakatingin sa akin habang nakahiga po ako. Nalimpungatan lang po ako, Sir Rafi. Tapos po, kinabukasan po, Sir Rafi, basag-basag na po yung laptop ko po, yung wifi ko po, yung electric fan. Tapos, hinawakan po nila ako ni Ma'am Joyce Alayon, ni Jem De Asis po, magkabilang kamay. Tapos, inagaw po sa akin yung cellphone ko po. Kasi ipapabura po nila yung ebidensya ko po, Sir Rafi. Patay kayo ngayon. Tawagan mo itong Joyce Alayon na ito. Tapos, Sir Rafi, nung time na po yun, Sir Rafi, lumabas lang po ako. Ngayon po, pagbalik ko po, Sir Rafi, yung gate po, nakapadlock na po, Sir Rafi. Wala pang nangyayari na may nagpetition po. Pinapalabas lang po nila na may nagpetition ngayon po, Sir Rafi. Pero wala pang nangyayari petition nung time na yun. Yung gamit ko po, tinago po nila lahat. Yung suot ko lang pong damit, yun lang po talaga yung dala-dala ko po. Nirescue po ako ng matatay-tatayan ko po sa church dahil po delikado na po yung kalagayan ko po doon. Ma'am, ito ma'am. Nakikitulog po sa labas. Naniniwala na po ako sa inyo. I think this is another case of bullying. Kinukuyog ka po nila kasi you don't belong. Para sa kanila, this person doesn't belong here. Hindi ka siguro nakikisama sa kanila, hindi ka nakikihalubuli sa kanila, iba ang tingin nila sa iyo, kaya ka nabubuli. I think this is a case of bullying. Tawagan mo si Attorney Garrett Tungol. Kausap niyo, idol, yung Sir Rafi. Sandali po. Ma'am, Attorney Garrett. Yes, sir Rafi. Ngayon is pandemic. Meron ditong isang border
na pinapalayas na wala namang ebidensya doon sa binibintang na nagnakaw. Di ba meron tayong bayanihan something law na lalo ng pandemic, hindi ka pwede magpalayas dapat ng border? Tama po. Actually, ito pong bayanihan, We Hilas One Act, no sir. Dinagdagan pa to ni President Duterte ng isang executive order na nagsasabi nga na kung pwede, wag muna magpalayas ang ating mga wag mo nang palayasin ang ating mga taong nagre-renta, no? Kasi pandemic, makakadagdag lang to sa mga kaso natin ng COVID positive, sir. Okay, very good. So, pag nagpumilit itong landlord, meron siyang kaso. Yes, sir. Actually, pwede po natin ilapit yan dun sa kaso nga na nag-violate siya ng provisions ng ating bayanihan We Hilas One Act. Kasi kumbaga, bumibigat palalo ang sitwasyon ng ating mga borders sa gagawin nitong landlord natin, sir. Ayun. Sige. Attorney Garrett, maraming salamat ulit. Attorney Garrett, thank you. Yes, sir. Okay. Ma'am Era May, hindi ka mapapalayas. Come what may. Hindi. Yes. Hindi ako papayag. Stay put ka lang dyan. Baka mandang uli, yung landlord, ang palayasin natin dahil siya ay pupunta sa kulungan. Lintik na yan. Maniwala ka sa akin. Tawagin nga ulit si Ma'am Joyce. Tapos si Rafi, sinaktan po ako. Ay, kasuhan na natin ng physical injury. Sino po nanakit sa inyo, ma'am? Meron po ako nagpa-medical legal na po ako. Si Mariel Fernandez po. Tapos habang hinahawakan ako ni Ma'am Joyce Alayon, pati yung asawa ni Mariel. Okay. Ma'am, bukas, nasa inyo medical legal? Miss Era May? Nasa akin po. Good. Pupunta ang isang reporter namin dyan bukas. Nasa akin po, sir. Opo, ma'am. Sasamahan po kayo sa PNP at magsasampa po tayo ng kaso. Lahat po sila sasampahan natin ng kaso. Okay? Bukas po ng umaga. Opo. Tapos si Rafi, yung pulis po, yung dumulog po ako dun sa pulis si Rafi, ang sabi lang sa akin, wala daw ako ebidensya, kaya di daw pwede magbintang. Ma'am. Wala namang iba po si Rafi dahil kami lang po ang Ma'am, ako nang bahala. Okay, alam na namin kung anong gagawin namin. Meron naman tayong mga abogado. Tingnan natin kung anong pwede mga ikaso, lalo doon sa mga nanakit. Okay, yung mga nanira ng mga gamit, tingnan natin. Pero ang importante rito, hindi ka mapapalayas. Sige, may gusto magsalita? May gusto magsalita? Si Mariel? Pwede ba makausap? Hindi namin na sinaktan niya. Jemer. Mariel? Hello po. Apo. Sinaktan niyo raw itong si Era May? Hindi po, ganito po yan, Sir Rafi. Explain ko sa'yo punot dulo po, Sir Rafi, ha. Nawalan ako ng pera twice or thrice. Yung time na po yun, yung asawa ko naka-quarantine po sa Serandra 1. 2 weeks po siya nandun. Si Sab din, yung sinasabi niyang bakla, nandun po sa bangko, sa pinagtatrabahuan niya kasi stay-in siya doon. 2 lang kami. Hindi ko po siya pinonfront doon kasi syempre 2 lang kami. Sino pa bang aawayin kong iba? Kahihiyan niya po yun. Tinulungan ko po siya mag-online. Tinuruan ko siya mag-bend. Ako nang bigay sa kanya ng rider kasi naawa ko sa kanya, napaturo siya sa akin. Hindi po namin siya binubuli. Hindi siya Mali po. Mali. Tapos May 18 na hospital ako. Alam niya na yung sitwasyon ko kasi high risk ako. Iniwan ng asawa ko yung wallet niya sa ilalim ng higaan. 3 lang kami kasi umuwi yung asawa ko May 16. Iniwan niya yung wallet niya sa higaan. Ako na sa hospital. Ang laman ng wallet niya, 3,800 kasi pambayad sana yun ng PhilHealth namin. Yung wallet po, yun yung dala namin sa hospital. May 19 po, ini-expect namin na yung pera nandun pa. Kulang na ng 1,000. Hindi po kami nag-react nung naghahanapan kami, pero alam ko na alam niya yun. Nagkikita niya kami na naghahanapan dun sa pera. Hindi ko pa rin siya pinunton kasi 3 lang kami dun sa bahay. At saka nung time na po yun sa Rafi, kitang-kita po sa CCTV mismo sa labas ng pinto na walang ibang pumasok ng oras na yun, kundi siya lang. Hanggang kinabukasan, siya lang yung labas-pasok. Pero tapos after na nun yung sa kwintas po, yung sinasabi niya binenta, sa Rafi, online seller po ako. Yung kwintas po na binenta, 1.2 grams, 20 inches,
plain necklace. Ang nawawala po sa akin, 1.4 grams, 18 inches na plain necklace. Yan ang pinapaintindi ko sa kanya. Ngayon sir, umabot kami niyan sa barangay. Nagsettle kami kasi nga hindi nakita sa CCTV caught in the act na hawak niya yung mga nawawala. Nakita lang doon na labas pa, syok siya na hindi mapakalma, kaya wala kaming laban. Okay. Alright, ma'am, makasingit ulit, ma'am. So, Era May, totoo ba na tinulungan ka nito, binigyan kanya ng mga tools of the trade na para ikaw ay makapagtrabaho online sa bahay? Hindi po, hindi po si Rafi. Hindi po si Rafi, hindi po totoo yan. Ang totoo po niyan, si Rafi, Ma'am, wala, ito po may si binigay. Ma'am Joyce, may galit po Ma'am, sa ma'am, akin. sandali po. Ma'am, meron ba siyang tinulong sa'yo, itong si Yes. Mariel? Meron ba? Wala. Wala po. Mariel, may tinulong ka ba sa kanya? Ano ba yung tinulong mo sa kanya, Mariel? Sir Rafi, nagbebenta kasi ako ng online yung mga... Ano po yung tinulong niyo po sa kanya? Nagtanong po siya kung ano daw yung ginagawa ko, paano ako kumikita sa Hindi, kaya nga online. ma'am, anong klaseng tulong pong binigay mo sa kanya? Siya ang Sinabi ko nagbebenta na po ng sa mga kanya na bumili ka ate ng case ng mga cellphone, papatubuan mo, ibebenta mo rin, ipopost mo ganito, ganyan, sumali ka sa mga page ng ganito, ganyan. Tinuruan mo siya, ikaw nagturo sa kanya. Ito pare, siya pa ang nagbebenta ng hindi benta ka mo. Kasi gusto, kitang-kita, Sir Rafi, okay. dalawa lang kami mismo sa loob ng bahay. Sino pa ba Sige, sandali po. Alam mo, ito yung maganda rito eh. Makikita mo na, tataas, mamaya, bababa, tataas. Alam mo, hindi ko alam kung sino magaling magdrama rito. Meron talaga rito magaling magdrama eh. Era May, pasensya na, babalikan kita ulit. Kasi it doesn't make sense. Kumbaga, let's take the bullying out of the picture. Dahil kung hindi ka gusto nitong si Mariel na iniisip natin na baka they don't like you kaya ka binubuli, bakit kanya tutulungan in the first place? Siya ang tumuro sa'yo kung paano magbenta online. So that alone will show you na gusto ka nito. Meron siya pagmamalasakit sa'yo kasi tinulungan ka niya. So wala na yung bullying doon, out of the picture. Ano man sabi ng mga netizen dyan? Sino ba na nararamdaman ng mga netizen? Sino nagdadrama? Renz Tingoy, complainant, tama na kapag pa-blatter may medical legal pa. Kayo, walang gamit pa, sinira, pinalayas pa. Ano pa sabi ba? Tawag dito. Lie detector daw po, idol. Para lumabas. Yan ang pinakamaganda. Ngayon, eto na. 'Di ba? The moment of truth. Miss Era May, papayag ka ba? Ipapalay detector test ka namin. Yes po, Sir Rafi. Gusto ko po. Very good. Ikaw po, Miss Joyce, Miss Mariel, ipapalay detector test namin kayo. Opo. Okay, very good. Kaya rin po, Miss Joyce. Sir, Rafi, pwede po magsalita ulit. Hindi ma'am, kasi it's very difficult to, tansya kung sino talagang nasasabi ng totoo. Dahil ang gaganda ng mga depensa nyo sa bawat isa eh. Kung court hearing to, mahirapan yung judge eh. Di ba? Sir, may Sir. Ma'am. Sir Rafi, pasalitain nyo naman ako. Sige ma'am. Ako'y nagmamakaawa sa'yo, kako, na para hindi kayo magpang-abot ni Mariel, hindi po pwedeng sila ang mag-adjust sa iyo. Sabi ko, bumaba ka doon sa baba. At hindi ko siya binubuli. Kung ako masamang tao, sabi ko sa kanya, yung basura nyo ako magtatapon, akong tagatapon ng basura, saan kayo nakakita ng landlady? Binubuli namin siya, yung pinagkainan niya, ang taguhugas si Toto. Nakabasag siya ng baso, hindi sila nagagalit. Wala siya, nakabasag siya. Kami ang tagatapon ng basura. Ako na ate ay nang magtapon. Ako nang magtapon dyan, itatakbo ko sa truck. Ganyan ako, alam lahat ng tenant ko dito kung gaano ko kapakumbaba. Ako tagalinis ng daanan. Ako mambubuli, mukha nga akong basahan dito. Okay. Alright. May gusto sabihin ka pa ikaw? Sino bang gusto mo salita? Si Mariel? Yes, Mariel? Sir, opo. Ito po, Sir Rafi, yung sinasabi niya po na hinara siya, ito po yung nangyari. Morning ay hapon po.
pumasok si Ate Joy sa bahay. Nag-uusap kami. Tinawag niya ako bigla. "Oh, Mariel, may laptop daw doon na binenta ganito ganyan. Kay Sir Mike, pinapabenta doon ni Sir Mike na yung 12,000. Inaalok sa akin ni Ate Joyce para mabenta ko rin online po, mapatungan. Umakyat po ako sa taas, doon kay Ate Joyce sa 4th floor. Pagtapos kasi yung asawa ko pumunta din ng Smart Padala. Ma'am, pakiksyan, So, walang ma'am. tao din Pakiksyan, na ma'am. iwan Sobrang sila. haba na po. Ma'am, pakiksyan, ma'am. Anong gusto niyo iparating, Miss Mariel? Pakiksyan niyo po. Yun Shortcut. Po, yun, saglit po. Yun nga po, yung time na yun, walang tao sa loob ng bahay, kundi siya lang yung natira. Pagkatapos po, pagbaba namin Ma'am, ni Ate paki-shortcut Joyce, mo, ma'am. hindi na kami Paki-shortcut. makapasok. Apo. Hindi na kami makapasok sa Rappi kasi sarado na yung buong bahay. Pagbalik niya po, doon na po siya nagdrama. Hindi ko alam kung planted ba na sinabi niya sira na yung laptop niya, sira na yung ano niya. Eh hindi nga kami makapasok nun sa bahay na yun kasi pinadlock niya yung harap at saka likod ng bahay. Yun na po. Tapos yung pag kinagabi na po siya bumalik nun. Tapos nung time na po yun, na sinasabi niya hinawakan siya ni Ma'am Joyce at saka ng asawa ko. Kasi po, nagbibideo po siya sa loob ng bahay ni Ma'am Joyce. Nakita ni Ma'am Joyce na nagbibideo siya sa sulok. Kinuha yung cellphone niya, pinadelete sa akin. Ito po ngayon, dinelete. Hawak ko na yung cellphone. Doon niya na po ako, dinadagan na niya, pilit niya inaagaw sa akin yung cellphone. Kaya po ako nag-labor. Kasi gusto namin i-delete yung video na hindi naman dapat siya nagbibideo sa loob ng bahay. Hindi po siya hinaras. Hinawakan siya ni Ma'am Joyce at saka ng asawa ko para ilayo sa akin kasi alam na nila yung sitwasyon ko. Hawak-hawak ko na yung tiyan ko sa sakit. Okay. Anong ginawa niya? Pagkatapos po nun sa shopping, 7 to 8 p.m. po yun. Nag-labor na ako. Pumunta na ako ng Taguig Pateros Hospital. Sabi ko, umuuna na tayo ng hospital. Dumiretso kami ng hospital sa Rappi ng 4cm na ako dahil sa stress ko sa kanya kung bakit ganyan ginagawa niya sa amin. Okay, sige. Ganito na po. Ma'am, sobra talaga, ma'am. Ma'am, isang oras na nagsalita rito. Ganito po, Ma'am Joyce. Huwag niyo siyang paalisin na lang. Okay ba sa'yo, Miss Era May? Sa baba ka na lang muna. Miss Era May, hindi ka paalisin pero Sir, sa baba ka na lang. napaalis na po nila ako. Nasa Mandaluyong. Sir, nasa Mandaluyong na po ako ngayon. Na-rescue po ako. Nung Friday pa po nila ako pinaalis si Rafi. Pinadlock yung gate si Rafi. Tapos nakatago na yung gamit ko po. Ako po, Miss Joyce, Paul yun. Narinig mo naman kanina, sabi ni Atty. Garrett. Matagal Meron na po tayong ako bayanihan na... pinaalis. Paano, sir, sa Rappi? Nakasalubong ko sa Ma'am, hagdan. maubos ng oras ko. Hindi, ma'am, babalik siya dyan. Kakandaduhan niyo po yung, bigyan mo ng kandado bawat kwarto. Kasama yan siguro sa obligasyon mo bilang landlord. At sabihin mo sa mga tenants dyan na huwag maging burara. Kaya nawawalan kasi burara. Kung hindi ka burara, hindi ka mawawalan. Ganun kasimple yon. Ma'am, naintindihan ko po yung mga nawawalan dyan. Masakit mawalan. Pero kung hindi ka burara, hindi ka mawawalan. Ba't mo kasi ilalagay yung wallet mo sa unan mo? Dapat yung wallet mo, dala-dala mo sa bulsa mo. Kahit saan pumunta, hindi mo nilalagay kung saan-saan. Kaya ka nawawalan. Now, this is my decision. Kung hindi, kakasuhan ka namin, landlady. Ma'am, pababalikin mo siya. Ilalagay siya dun sa baba para wala ng gulo. Bigyan mo siya ng kwarto. And then, bawat isang tenant, meron pong kandado. Okay, ma'am? Failure to do so, ma'am. So, tutulungan namin ito magsampa ng kaso. Tapos na. Okay? Miss Era May, babalik ka. Si Rafi, natatakot na po ako sa kanila si Rafi dahil pinagtulungan po nila ako. Ma'am. Hindi na po ako babalik. Ay, hindi ka na mababalik. Nahihilo na naman ako. Gagano na. Babak ulit. Taas na. Ano gusto mangyari ngayon? Si Rafi, hindi, kaya ganito po kasi Ma'am, paki-shortcut na, ma'am. Imposible po na Sobra binibintang nila sa akin na Sige na, anong gusto mangyari? Dali. 1 hour na tayo. 1 hour and 10 minutes. Sige, ano? gusto ko po na bayaran nila yung lahat ng sinira sa akin, but kasuhan ko po sila sa pananakit sa akin, pagbibintang po nila sa akin si Rafi. Okay, ganito po yan, ma'am. Kasi I don't know you. Pasensya na. Meron din kasi mga depensa. Yan po ilalapit namin sa PNP. And then the PNP will conduct an investigation. Yun lang po muna. Okay? Hindi muna kami magpadalos-dalos dito, Miss Era May, kasi may pabago-bago mga impormasyon. May bagong impormasyon papasok, lalabas, papasok. So, hindi muna kami didiin sa'yo. Meaning, we'll leave it up to the authorities para imbestigahan. At sabi nyo nga po, willing ka magpa-lie detector test.
Now, sa oras na sa lie detector test pumasa ka, doon pala kami didiin. Okay sa'yo? Okay. Opo, Okay, sir. good. So, ganito gawin natin, Sherry. Opo. Ipalay detector test muna natin itong complainant natin. If she's telling the truth. Now, if she's telling the truth na talagang biktima siya rito, all in tayo. Okay, ma'am? Okay? Opo. Okay, magandang hapon po. Just break. Okay. Maraming salamat po. And mga kapatid, na paalala lamang din po, nasarado pa rin po ang aming action center dito po sa TV5. And kung kayo po ay may sumbong o reklamo, mag-message lamang po kayo sa official Facebook page ni Idol Rafi na meron pong 10 million followers. Yun po ang pinaka-legit na Facebook page ni Idol Rafi. And syempre po, wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po sa kanyang YouTube channel na meron na pong 12.1 million subscribers. Maraming salamat po. And babatiin lang po natin Cesar Lino and ng mga Linos na taga-Linos Salon sa Nueva Ecija. Happy listening po. Okay, dyan lamang po kayo at magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo at ang oras na po ay 3:24 ng hapon. At ang oras po na yan ay hatid sa atin ng SNDC, The Good Guys. And mga kababayan, kung gusto po ninyo ng natural na produkto na pampalakas ng immune system, ay subukan nyo po ang Phil Noni Juice and Capsule. Hindi lang pong vitamin C ang makukuha nyo sa Phil Noni, meron din po itong calcium, magnesium, iron, and vitamin E, and potassium. Okay, dyan lamang po kayo. And pahabo lamang din po ang mga Clean Fuel ngayong buwan ng Hunyo. Extended po ang double points promo ng Clean Fuel sa bawat pagkarga. Sa Clean Fuel, doble po ang points na makakuha po sa inyong VIP card. Doble din po ang points, doble ang saya. Mag-Clean Fuel na clean quality fuel for less. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, oras 3:25 po ng hapon. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Ugaliing maghugas ng kamay to eliminate disease-causing bacteria. Mag-Fungi Antibac na. Ang Fungi Antibac ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Ang oras, 3:28. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alipunga.
i-Fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-Fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Ugaliing maghugas ng kamay to eliminate disease-causing bacteria. Mag-Fungi Antibac na. Ang Fungi Antibac ay mabibili sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-fungisol mo, mahapding hadhad at eczema. I-fungisol mo, kumakalat na anan at buni. I-fungisol mo, mabahong alimpunga. I-fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine,
Longgaria, Sinomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabigat po ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Ngunit isa rin itong pagkakataon upang makasama natin ang ating pamilya ng mas mahabang panahon. Kay tatay, it's your time to shine. Make them feel special. Siguraduhin may quarantine pass at mag-uwi ng, ano pa nga ba? Uling Roasters Special. Ayan, ang manok na dumaan sa malinis at mabusising proseso dahil mas importante ang kaligtasan nyo. Uling Roasters na sumobra sa sarap. Pasensya na. Ano bang juice mo? Baka juice-juicean lang yan. Juice ko po, ang Philnoni Juice. Ang Philnoni Juice ay isang powerful antioxidant at immune booster na matibay na panangga laban sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng diabetes, arthritis, heart disease, cancer at marami pang iba. Stress ka? I-Philnoni mo. Konsumisyon mong alta presyon? I-Philnoni mo yan. Arthritis, gout, i-Philnoni mo yan. Nangihina, nilalagnat, mag-Philnoni ka na. O ikaw, ano pang problema mo? Ang Philnoni Juice ay mabibili din sa capsule at ito ay 100% natural and organic at 100% Filipino product. Ito ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, ang oras na po ay 3:35 ng hapon. Okay, mabilis na lang to. Wanted investigator, wanted detective para doon sa kasong yon. Tingnan na natin kung kaya nyo makrack yung case na ito. Ito lang, karagdagan. Kanina nasabi ko na maaring yung nagbibintang ang mismo nagnakaw dahil binubuli nila yung taong ayaw nila, kaya palalabasin na nawalan para mapalayas. Yes. Kahit hindi naman sila nawalan. On the other hand, pwede natin sabihin, kaya siya nagpa-blatter, inuunahan na niya para meron siya pang depensa na ako'y binubuli, kaya ito, binasag nilang magamit ko. Right? Yan na, mahirap na yan. Pangalawa, ito pa, itong si Mariel, nasa ospital ngayon sa sobrang stress dahil siya nagbubuntis dahil sa nawalan. Pero ito naman complaint natin, nung dumating daw dyan, halos mahimatay daw, halos natakin sa puso, hirap daw makahinga dahil sa stress din. O, sige nga, kaya niyo makrack yung case na yan. Sino ba nagsasabi sa kanilang totoo? Of course, tingnan natin sa lie detector test kung makakatulong yun. Pag nalaman namin na innocent itong si Mariel, Era, tutulungan natin. On the other hand, hindi naman 100% reliable ang lie detector test. Meron kasi mga magagaling na kayang kontrahin yun, malulustahan naman tayo. Tulungan nyo nga kami. Malay mo, baka may magagaling dyan ng mga viewers at listeners na pwedeng makapagbigay ng clue o hint sa atin na magsasabi talaga kung sino ang kailangan nating kampihan. Okay? Sige po. For the meantime, asahan po namin yan na mag-text na ako kayo sino sa palagay nyo at siyempre magbigay kayo ng depensa ninyo kung bakit ang sabi nyo guilty si ganito kaysa kay ganito. Nagtatalo na yung netizens natin. Oo. Gusto ko makita. And then, kung ano yung pinakamagandang rason doon, yun yung i-adapt natin at para tayo makapagdesisyon. Kailangan namin tulong nyo. Magiging detective na kayo. Di ba? Ito po. Mga kapatid, may bagong modus operandi na naman ang mga scammers para makapagnakaw ng mga pinaghirapang ipon sa bangko. Sila ay nagre-recruit ng tinatawag na money mules o mga taong may bank account kapalit ng malaking halaga ng pera. Kapag napapayag ang mga recruits, magagamit ng mga scammers ang mga bank account para makatanggap ng cash deposits o online transfers mula sa mga illegal na sources, ngunit nagpapanggap na lehitimong transaksyon tulad ng charity o kaya'y COVID-19 donations at iba pa.
Paalala ng BDO Unibank, wag na wag hayaang ipagamit ang mga bank account, debit card o credit card sa ibang tao. Wag na wag din ibigay ang mga personal at account details kahit kanino. Payo po ng bangko sa mga customers at general public na wag pansinin ang mga kahinahinalang emails, tawag, private messages at website links na nag-aalok ng bayad upang magamit ang sarili nilang bank account. Sa Pilipinas, ang mga money mules ay maaaring mapaparusahan sa ilalim ng Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act. Maliban sa pagkakulong ng hanggang 7 taon, magbabayad din ng multa na abot sa hanggang 3 milyong piso. Kaya mas maging matalino tayo sa mga scammers at kilatisin ng totoo sa hindi. Okay? Okay. Idol, sa ating next sumbong at aksyon, makakausap po ninyo si Arnel Fernandez and Rean Fernandez. Mag-ama po sila and reklamo po nila ang kanyang misis at ang boyfriend nito na sila pang matapang. Ano Teka kaya muna. yung naging problema, Idol? Si Sir, irereklamo niya yung kanyang misis na meron ng kabit. Mhm. Si misis nga at kabit ang matapang pa. Opo. Ayaw ko na sa Earth. Sabi pa nga ng mga netizen. Ano nangyari sa kilabutan? Kalibutan pala, kalibutan. San Kalibutan. Sir Arnel. Sir, Idol. Sir Arnel, magandang hapon po. Nasaan si Sir Arnel? Magandang hapon po. Okay. Telepono lang si Sir Arnel? Hindi po, messenger po. Inayos lang. Okay. Sir Arnel, kasal kayo ni Banji. Tama? Kasal po kami, sir. Okay. So ngayon, inireklamo mo si misis mo, si Banji, at yung kanyang kabit. Opo. Ba't di mo nila ipakulong? Ba't mo pa ireklamo? Pakulong lang natin. Ba't sila pang matapang ngayon? Hinaharas ka. Matapang po, sir. Sabi nila sa akin sige, kung gano'n kayo. May kapit kami sa barangay. Walang problema yan. Nag-ano na kami ng abogado. Hindi kami magkukulong. Kahit saan kami magpunta. Saka pinalupan niya ako, sir, para hindi siya ireklamo. Ayaw ko na sana makialam sa kanila Ayaw ko na nung gulo sana Kaso nagsalita siya sa anak ko, mismo na nirep ko daw siya bago kami nagpakasal. Yan dami naming anak. Nagpakasal kami. Pistigo yung tatay, mama niya. Ilan pong anak nyo? Bali 3, sir. Nandito sa akin lahat. Sir, wala maniniwala sa kanya. Ako po mismo, at least personal opinion ko po yon, kalokohan yung depensa niyang yon. Ni-rape siya. Bakit nung una pa lang hindi siya nagsumbong? Nagkaroon pa kayo ng 3 anak. Tapos nung nagkakabit siya, sa kanya sinabi na ni-rape mo siya. Napakababaw na palusot yun. Okay. So ano po yung reklamo niyo laban sa kanya, sir? Hinaharas niya kayo? Hinaharas kami, sir. Yung nga, pinagbibintangan ako. Na? Saka gusto pa nila, ang gusto pa ng dati ko asawa, pumunta rito sa akin, dito muna daw siya. Ano na po? Nalaman ng anak ko na buntis pala, hindi na pinapunta rito. Buntis po kasi. Buntis? Opo. Okay, so anong gusto niyo mangyari, sir? Gusto ko po kasuhan sana yan sila Sobra na pong pagpapahiya sa akin na ginagawa niyan Okay, anong klaseng anong klaseng pagpapahiya, sir? Katulad niya, sinasabi po niya na nirep ko daw siya. Sa anak ko pa sinabi. Okay. Sige, kausapin natin si Banji Fernandez, si Mrs. at saka si Jessie Busalan. Jessie. Oo. Sir Jessie, kayo po yung kabit ni Banji? Hindi ko naman kabit si Banji. Dito lang yan ang punta sa bahay. Kabit po ang tawag sa inyo kasi may asawa po si Banji. So kabit kayo? Kabit yata niya ako. Oo, tama. Ako, single naman ako kahit na. Yun nga po, sir. Single ka, tapos yung karelasyon mo ngayon, may asawa, kaya kabit ka nung may asawa. Kaya ang tawag ko sa iyo yung kanina, kabit. Okay na sa iyo? Okay na sa iyo tawag kitang kabit, sir? Walang problema, ha? Okay lang yun. Totoo naman Totoo naman. Sir Kabit, sige na. Mr. Busalanan, bakit kayo pang matapang? Kayo na nga yung may kasalanan dito kay Mr. Fernandez, kayo pa nangungutya at nangaharas sa kanila. Ba't ganun, sir? Kailan kami nanghaharas dyan, sir? Wala naman kami sabi na nanghaharas kami. Bakit po sila nagreklamo? Sir Arnel, kausapin mo, hindi raw niya kayo kinahinaras. Anong hindi?
Nung una, nag-uusap tayo, pinagmumura po nga ako eh. Ay, hindi ako Pinagmumura mo ako namumura. Nung Ikaw nakaraan, na di ba? Naalala mo? Ako, Ikaw hinayaan ko na lang kayo. Hinayaan ko na lang kayo dahil sa alang-alang din sa dati kong asawa na sige, hayaan ko kayo. Pero sa ginagawa nyo sa akin, sobra na eh. Pati sa mga anak ko eh. Yung pumunta yung mga anak ko diyan, anong ginawa mo? Si Ay, Justin, ano ba ginagawa? Ano ba binaboy? pinapabit-bit mo ng 2 Red Doors na case? Hindi tama yun. Kaya kinuha ko pa rin yung mga anak ko. Dapat hindi na pumunta dito kung di natulog kasi hanap buhay kami. Kahit kausapin natin yung mga bata eh. Oo, bakit ba? Oo, ano bang problema doon kung buhat eh? Saka hindi Hindi ba tayo yan ang issue. tayo Ang issue makautos? ito, may ebidensya na ako sa inyo. Itutuloy kong kaso kasi sabi nyo sa akin, wala kami magagawa. Nagtatawanan pa kayo. Tuloy nyo kahit saan tayo magkita, sabi nyo. Bakit? Kasi kayo ang nagsabi na itakukulong ba't na hindi ba? Ngayon, nagdesisyon mga anak ko. Ako sana hindi ako makikialam eh. Hindi na ako makikialam sana. Hinahayaan ko kayo. Dahil yan, sa ginagawa nyo sa amin na hinahamon nyo pa kami. Hinahamon nyo. Grabe na pagyuyurap. Kayo na ngay may kasalanan eh. Ako, para lang akong tao-tawang sa pusto na hindi na ako kumikibo eh. Ano pang ginagawa nyo sa amin? Kahit magpatulpo kami, tatawanan nyo lang kami. Akala nyo hindi kami papansinin ni Idol Rape? Hindi naman maganda ang ginagawa ninyo eh. Hindi ganon. Huwag kayong maging matapang. Kayo pa ang may kasalanan. Sir, makasingit. Sir Arnel, ano po yung mga pinanggagawa nila sa inyo? Bukod doon sa pinabibitbit ng alak, ano pa ho yung mga reklamo nyo laban sa kanila? Ang reklamo ng mga anak ko, sir, pinapabantay ng tindahan yung isa ko pang anak, pinapabantay sa tindahan kahit hating gabi na sila nakahiga lang 2 magsyuta eh. Minor po yun, sir. Minor po, sir. At saka po, nakikita po harap-harapan po Nagagalit nila. pa sila, sir, na gigising yung anak ko na tanghali dahil sa puyat. Gusto maagang maaga para magbantay na naman sa tindahan nila eh. Pero Tsaka po nakikita po ng mga kapatid ko po na nagkikis po sila, harap-harapan po ng kapatid ko, minor nakikita po, hindi po sila nahihiya po. Okay. Pero, Sir Arnel, mabababaw na lang yon. Ang pinakamalalim dapat dito na reklamo ninyo, bakit itong si Mrs. Nangabit? Yun sana ang pagbabasihan natin ng pinakasumbong ninyo para makulong to. Di ba? Kasi makakahon na to, mabilisan na, magpapadalan tayo ng pulis doon. Sa kinaroonan nila, tinitirhan nila, identified na pala kung saan sila nakatira. Didamputin silang pareho, tapos. Ba't pa natin i-list doon sa pinabitbit ng bote ng beer, nakita ng halikan, padampot natin sila, kulong na to. Ano, yung bang gusto niyo mangyari? Yun na lang po. Kasi sila pa matapang, sir eh. Pero ang tanong ko, sir, ang tanong ko, sir, bakit di mo ginawa to? Bakit ngayon ka lang lumantad at matagal na palang alam mo na nagsasama sila? In fact, yung mga anak mo palang iba, doon nakatira kay Mrs. at kay kabit niya. Hindi po nakatira, sir. Balik kinuha lang nila isang beses, sir. Wala pa kami ebidensya. Kaya pinasama ko yung mga anak ko para malaman kung saan sila nakatira. Okay. So alam niyo na po. Alam niyo na kung saan nakatira. Opo. Okay. Sir Arnel. Sir Jesse. Sige, sir. Sige, nakikinig po. Opo. Sir, kami po ay magpapapunta dyan ng pulis. Oo, pwede naman yun eh. Kasi sasagutin ko naman yung mga bintang sa dito sa akin kasi ito. Hindi, sir, kayo po ay madadampot dalawang pareho dahil hindi po pwedeng magsama kayong dalawa ni Banji hanggat siya po ay kasal pa kay Mr. Fernandez. Di kung argabyado ng asawa, di kunin niya yung asawa niya. Bakit? Pinipilit ko ba yung asawa dyan? Na magpunta man yan dito sa bahay. Kuya, kahit anong oras papauwiin ko yan para ibalik ko sa kanya, walang problema yun. Walang problema. Kung argabyado siya, gusto siya makipagbalikan sa asawa niya, ibalik ko, papauwiin ko. Ba't nasasali ako sa kaguluhan nila? Hindi naman ako namimilit dyan, hindi naman ako nang kuhan. Gusto mo sagutin? Ibabalik ko na yung asawa.
Sino gusto mong sumagot dyan? Sige, yung anak. Rian, gusto mong sagutin? Kuya, ano po sinasabi mong hindi nyo po pinipigilan si mama? Oo, birthday ko po, 18 years old ako. Ayaw nyo pong pauwiin si mama, di ba? Iyak ako ng iyak noon, 18 ako. Walang pakialam si mama sa amin. Ang laki ng pagkulang sa pag-aaral ko. Kung hindi pa hindi kami dahil ipapauwi nandito ka na. Ng oras. Ngayon lang po ako magsasalita. Sumusobra na po kayo ni mama. Ano sabi mo? Nag-chat lang po kayo, di ba? Sabi niyo, umuwi ka na rito. One day lang nandito si mama. Hagul na hagul ka pong pauwiin si mama. Ikaw, halos buwan-buwan, taon-taon mo nakakasama sa mama. Kami po, isang araw lang po. Isang araw hinihingi namin anong ginagawa mo. Ayaw mong papuntahin si mama. Kaya wag ka pong magsisinungaling sa amin. Dahil kung kami po may makasalanan kami sa inyo, hindi kami magre-reklamo dahil mahihiya kami sa inyo. Papipigilan ko pa yung mama ni mo kung gusto mo umuwi? Malaki Hindi na yun. Hindi po yung rason. Kung ayaw mo po, malaki ka na rin po. Kung ayaw mo po, wala pong magagawa si mama. Mama ni mo, walang problema yun. Papauwiin ko kahit anong oras. Alam mo, ako naman. Jessie, makinig ka. Kung talagang ayaw mong makipagrelasyon kay Banji kahit na siya pa'y pupunta dyan, you could have just said no at pwede mo naman siyang harangin at isara ang pinto at huwag mo siyang papasukin nang sagay hindi ka makasuhan. Makinig ka, sir. Colonel Raycom Garduque, Chief of Police, Cabuyao City, Laguna. Colonel, magandang hapon po, Colonel. Colonel Garduque? Yes, sir. Magandang hapon, no? Apo, Colonel, ibibigay po namin yung exact location itong magkarelasyon na Jessie at Banji Fernandez. Itong Banji po, mayroong asawa at yung mister, ito po, kausap namin sa kabilang linya. At sila po ay nagsasama at nagreklamo itong mister at gusto pong pahuli. So, ibibigay po namin exact location, sir. Pwede silang huliin dalawa? Pwede kasi adulterous kuan yan eh. Issue yan kuan. Pwede natin maksulan, sir. Sige po. Colonel, sobrang thank you, Colonel Garduque. God bless po. Thank you, Colonel. Maraming salamat din po. Apo. Okay, Sir Arnel, padadampot na natin to. Paiksi na natin. Mr. Busalan. Sir. Opo, sige po. May gusto ka sabihin bago ka makulong? Sir. Opo. Go ahead, sir. Hindi akong magpaliwanag. Di na kailangan ninyo kami ngahulin ko. Di na kailangan ko. Ipapauwi ko yan si Banji sa kanila. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman yan pinipilit eh. Bakit nagpunta ma lang yan dito sa bahay? Wala pa akong pakialam kasi sabi niya 4 years na silang hiwalay. Pagkatapos ganito ang mangyayari. Inosente ako eh. Paano naging inosente? Kabit ka. Paano naging inosente ang kabit ka eh? Alam mo nga nakabit ka, tapos ngayon sabi mo inosente ka. Siyempre ako, tao lang tayo, sir. Tao lang tayo. Siyempre, kung ano ang sinasabi sa bawat side natin, side ni Banji, side sa akin, siyempre, nagsabi siya nga, hiwalay na sila, wala na sila, nag-usap na sila, maganda ng usapan. Kanya pagkatapos, ganito ang itsura. Pwede pong magtanong? Sige, go ahead. Magsalita kayo. Rian. Kuya Jessie, buntis po ba talaga yung mama ko? Ayaw ko makikisali sa gulo ng mga ganyan. Hindi kuya, hindi lang po. Yun lang po yung gusto ko pong i-clear dahil po yung nanay ko pong may sakit po yan. Sabi po ng doktor sa amin, bawal kong mabuntis si mama dahil hindi niya po kakayanin. Alam niyo po pareho yan. Walang problema buntis yan. Po ba si mama? Iuwi ko yan sa inyo. Hindi ko naman yan pinipigilan. Sinabihan ko yan kung gusto mo. No. Ako muna magsasalita. Sir Rafi, pwede na magsalita. Go ahead po. Sir. Sinabihan ko to si Banji. Mr. Jesse. Hindi ko pinipigilan siya kung gusto mo umuwi doon sa pamilya niya. Kasi ayaw ko ng gulo. Hello. Kasi yan sila nanggugulo. Pagka di pinapadalahan na ng pera, sustinto, yan ang sinasabi nilang ipakulong. Ba't nagpapadala kayo ng pera? Sinabihan siya ngayon nga, lockdown naman, wala akong pera, wala akong kita, pasensya na, sa susunod na kung kayo padalahan. Ngayon, tinatakot kami ipapakulong. Ate ka muna, nagpapadala ko kayo si Mrs. ng pera sa kanila? Oo, lagi yan. Magkano po? Magkano? 1,500, 2,000. Pwede makausap si Banji, andyan pa sa tabi mo. Pwede makausap si Mrs. Oo. Mrs. Hello po. Okay, totoo ba pinapadala mo silang pera no kaya hindi nagreklamo tapos nung natigil saka nagreklamo, ganun ba? Nagbibigay po ako sa kanya ng pera ang dian, itong dibon niya. 5,000K.
At alam nila kung saan galing yung pera. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Mama, wag ka pong magsisinungaling. Sabihin mo po yung totoo. Magsisinungaling ka. Nagbigay ako ng pera. Wala po kayong sige na ginaganyan sa amin. Ano klase Mama, di ba po, sabi ko po, Mama, nag-text ako, Ma, sagutin niyo po yung tawag ko kung gusto niyo pong maklear natin lahat para hindi na po humantong sa ganito. Ang tapang niyo po, ayaw niyo po kami sagutin. Ang gusto ko pong iparating ng time na yon, kung buntis ka po ba talaga, at ipaparating namin na kung buntis ka talaga, magsasampa po kami ng kaso at ano ma? Ito ang sabi ko sa'yo, Nak, hindi ako buntis. Sinabi ko lang ano sa'yo yung sinasabi mo? Hindi po, hindi ako buntis. Ano lang kita, sinabi lang kita na, buntis ako na. Ma, wag po kayo mag-joke ng ganyan dahil hindi niyo po alam yung nararamdaman namin ng mga anak niyo dito. Sobrang sama mo naman. Oo nga. Sama mo naman. Manahimik kayo. Punta ko dyan sa inyo. At sinungaling mo. Opo. Sandali. Hindi tayo magkaintindihan ito. Sabay-sabay. Mr. Arnel, yes sir. Hindi po totoo po lahat yan na sinasabi. Oo, nagpapadala yan. 500, 1,000 sa mga anak niya. Hindi ko pinapakialam yan, sir. Kasi ako, naghahanap buhay ako, welder po ako. Ako nagbabayad ng bahay, pagkain, tubig, ilaw, sa akin lahat yung sir. Ang hinihingi ng mga anak niya, nagbibigay yan, paminsan-minsan, 1,000 para sa mga anak lang niya. Pero kung sasabihin niya 5,000, napakasinungaling sir. Hindi totoo Hindi yan. po totoo yun po. Never Hindi po po siya totoo yan. nagbigay po ng ganyan pong kalaki. Okay. May mga ano po kami dito po. Sa Ebidensya. padala. Okay. Banji, Ma'am Banji. Ako na lang ang sasagot, sir, kasi kung to bulol to kasi may sakit to Makabulol ka dyan. Oy, sir. Sandali, makabulol ka dyan. Ikaw nga ang bulol kung tutusin Bulol to magkwento, sir. Putol-putol ang kuwanto, sir. Kasi may nagkakasakit to Okay. Pasensya ka na. Di ko naman to sinisiraan nga bulol. Alam niya sa mga anak niya ano to nga na bulol kasi na dati na mild stroke daw to yun. Anyway. Ako na lang ang sasagot. Kaya nga matapos na ang lockdown, sir, may sasakyanan sa bus dyan, papauwiin ko na to. Ayaw ko makikisali sa gulo. Antayin lang nila sa mga anak niya, asawa niya. Kung Ayaw ko na, hindi na pwede dito sa amin. Kaya nga ako nagreklamo dahil gusto ko na kayo ipakulong. Hindi ko na tatanggapin. Yan, ano ko patungan ng tae? Pinatungan na nga ako, tapos tatanggapin ko. Ano yun? Hindi naman po alam Ano ng yun? mga Para yung gamit na hinira mo, tapos isasahuli mo sa mayari? Ano yun? Nag-iisip ka ba? Pwede yun. Din ako. Basta ako, wala kong pakialam ni Banji ko. Ano ang pinag-usapan ninyo? Basta ang sabi niya, iwalay na kayo apat na tao. Okay, sir. Tapusin natin. Sir, sorry. Mr. Fernandez, kulang na tayo sa oras. Magpapaalam na kami. Papahuli po natin, Mr. Fernandez. Pumayag naman yung PNP. Pupuntan po yung bahay nila. Bigyan niyo po exact address sa amin. Ititimbre po namin sa PNP at saka sa barangay para dan po silang pareho. Mr. Busalan, anyway, yan po, pwede ka naman makapagpiyansa pero makakatikim ka muna ng kulungan. Kilala niyo po si Peryo at saka si Dagol? Sir? Kilala mo po si Peryo? Mabubulol ka talaga kay Peryong. Peryo? Peryong, Dagol. Di mo kilala? Dagol. Oh. Naglalagay po ng pumada yun. Lalagyan ka ng pumada. Mabubulol ka pag... Ano ang sinasabi niyo? Tatanggapin ko naman yan. Kasi may batas naman tayo. So sasabihin mo kay Dagol, welcome. Kay Peryong. Sige, okay lang. payag sa. Sige. Okay lang yun. Sige, sir. Bababa na natin. Sir Arnel, huwag niyo ibabang telepono. Mag-ipag-ugnayan ulit tayo sa PNP para isumbong na sila at mahuli. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you po. Okay po. Thank you, Mr. Jesse Busilan at Peryong and Dagol. Ready. Okay. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Bukas po muli, 2:00 ng hapon. Shari Roman, magandang hapon. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasik sa'yo, ika'y ginagabayan.
sa